Marshall Peak, Kabanata 46. Naghihintay sa walang sinuman. Walang magandang paraan si Yang Kai para harapin ang pang-aasar ng babaeng ito, kaya hindi niya ito pinansin. Nakikita rin ni Ho Mei ang kawalang interes ni Yang Kai, kaya hindi na siya naglakas loob na asarin siya. Sinundan lang siya nito na parang anino. Sumunod sa direksyon ng Origin of Yang Seal, naglakad sandali si Yang Kai bago huminto sa harap ng isang stall. Pagkatapos ng isang mabilis na pagtingin, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Nalaman niya na ang mga bagay sa stall na ito ay medyo maganda, at karamihan sa mga ito ay ayon sa kanyang gusto. Ang mga bilog na batong iyon ay kasing laki ng kamao ng isang sanggol, na naglalabas ng isang masaganang mainit na yang chi. Sila ay mas mahusay kaysa sa mga naunang stall, ngunit hindi sila kasing laki. Hindi naman dapat mas mahal ang presyo kaysa sa nauna, diba? Hindi makapagpasya si Yang Kai, ngunit masigasig na binati siya ng may-ari ng stall. Brother, ano ang nagustuhan mo? Ang mga gamit ko dito ay maganda ang kalidad at mura, kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Gamitin mo man ang mga ito para sa iyong sarili o muling ibenta ang mga ito, lahat sila ay kumikitang mga transaksyon. Inihanda ang sarili, nagtanong si Yang Kai. Magkano ang mga batong ito? Tumingin ang may-ari ng stall at ngumiti. Yung Yang Inflammation Stones ang tinutukoy mo. Hindi naman mahal, tig 500 tael lang. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Bagamat alam niyang patas ang presyong ito, umiling pa rin siya. Medyo mahal iyon. Halos 500 taels lang ang nasa kanya. Tumiti ang may-ari ng stall at umiling. Nagbibiro si kuya. Malinaw na nakamarka ang mga gamit ko dito, kaya siguradong hindi na ako hihingi ng sobra. Maaari kang pumunta sa ibang mga stall at tingnan ang kanilang mga presyo. Saka mo malalaman kung paano marami akong maibibigay. Ang mga salitang ito ay totoo. Walang binili si Yang Kai habang papunta rito, ngunit marami siyang narinig tungkol sa mga presyo at alam niyang hindi mataas ang presyo ng may-ari ng stall na ito. Ngunit ito ay negosyo, kaya syempre kailangan niyang makipagtawaran. Walang magawa, makikipagdigmaan lang si Yang Kai sa may-ari ng stall, sinusubukang makuha ang kabilang partido na bigyan siya ng ilang benepisyo. Ngunit ang may-ari ng stall ay patuloy na umiiling. Sa bandang huli, nanlumo ang may-ari ng stall at walang magawa kundi ang sabihin, "Brother, hindi sa akin ang mga bagay na ito. Ibinebenta ko ito sa ngalan ng gang, kaya mas marami lang ang naibebenta ko, hindi kukulangan. Kung hindi, babayaran ko ito mula sa sarili kong bulsa. Mangyaring huwag mo akong pahirapan." Ang gang. Natigilan si Yang Kai. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Ho Mei na nakatayo sa gilid. Mayroon lamang isang gang sa paligid, ang blood group. Matamis na ngumiti si Ho Mei. Tama, ito ang stall ng pamilya ko. Gusto mo ba ng mga batong ito? Tumanggo si Yang Kai. Ay pangako mo sa akin ang isang bagay, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga batong ito. Inilibot ni Ho Mei ang kanyang mga mata. Miss. Ang ekspresyon ng may-ari ng stall ay nagbago ng husto. Kung nawala ang batch ng mga kalakal na ito, siya ay nasa malaking problema. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay ama. Inaliw siya ni Ho Mei. Nang marinig ito ng may-ari ng stall ay agad siyang tumahimik. Paano ito? Isang bagay lang ang kailangan mong ipangako sa akin. Si Ho Mei ay natuwa sa tuwa. Para sa inyong mga lalaki, ito ay napakasimpleng bagay. Huwag mo nang isipin yun. Tahimik na tumanggi si Yang Kai. Hindi na niya kailangang mag-isip para malaman kung ano ang pinaplano ni Ho Mei. Ikaw. Galit na pinandilatan ni Ho Mei si Yang Kai. Ang mga mata nito ay parang gusto siyang kainin. Sa katunayan, hindi siya masyadong interesado kay Yang Kai. Kaya lang noong nagkusa siyang akitin siya noong araw na iyon, hindi siya na-conquer. Dahil dito, medyo nanlumo si Ho Mei. Hindi lang iyon, nakaranas din siya ng kaunting pagkawala. Wala ni isang lalaki ang hindi matutukso sa kanyang kagandahan. Si Ho Mei ay matatag na naniniwala sa puntong ito. Gusto niyang pagbigyan si Yang Kai. Kapag siya ay sumuko, siya ay actress at maayos na panoorin siyang gumawa ng kalokohan. Kung gusto ni Ho Mei ng mga lalaki, maaari lang niyang iwagayway ang kanyang daliri at magkakaroon ng isang tumpok ng mga ito. Kung wala siyang ibang motibo, paano niya mali ang sarili niya ng ganito? Siya ay malandi at walang kabuluhan, ngunit iyon ay isang harapan lamang. Isang harapan upang malito ang iba. Hindi ako naniniwala na hindi kita kayang talunin. Tumigas ang puso ni Ho Mei. Inikat ang kanyang mga mata, sinabi ni Ho Mei sa may-ari ng stall. Ibenta ito sa kanya sa mas murang presyo. Sumimangot ang may-ari ng stall. Hindi maganda iyan. Sabi ko ibenta mo sa kanya sa mas murang halaga. Bahagyang nagngalit si Ho Mei ng kanyang mga ngipin, malamig ang kanyang kaakit-akit na mga mata. Nang tatango na ang may-ari ng stall, iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabi. Hindi na kailangan, 500 tael lang. Kung binili niya ito ng 500 tael, hindi siya kikita, ngunit hindi rin siya malulugi. Ito ay ang presyo sa merkado. Habang sinasabi niya ito, inilabas niya ang bote ng Chi Recovery Pills at sinabi, maaari ko bang gamitin ang mga tabletang ito para palitan ito? Ang merkado ng kalakalan dito ay mayroon ding mga patakaran ng barter. Ang mga natapos na table task ay karaniwang maaaring mailipat. Oo naman. Tumanggo ang may-ari ng stall. Ang bote ng Chi Recovery Pills na ito ay may 10 pildores. Ito ay halos 500 tael. Maaari mong bilangin ang mga ito.
Inihagis ni Yang Kai sa kanya ang chi recovery pills at pagkatapos ay kumuha ng Yang Inflammation Stone mula sa stall. Sa sandaling pumasok ito sa kanyang kamay, naramdaman ni Yang Kai ang pagdagsa ng enerhiya ni Yang. Agad siyang nakaramdam ng saya dahil alam niyang tama ang transaksyong ito. Si Homeyer ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng may galit. Malinaw na ipinakita ng mga aksyon ni Yang Kai na ayaw niyang magkaroon ng pabor sa kanya, na nangangahulugang masayang ang kanyang mabuting kalooban ngayon. Pinagmasdan ng may-ari ng stall ang kanyang ekspresyon at alam niyang malamang na iniisip ng babaeng ito na may masamang reputasyon si Yang Kai. Bagamat patas ang transaksyon ngayon, alam ng may-ari ng stall na hindi masyadong masaya ang kanyang ginang. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya, may kinuha siya sa stall at sinabi, "Brother, kung hindi ka tatutol, ibibigay ko sa iyo ang binhing ito. Hindi naman ito mabibili ng malaki. Anong buto?" Kinuha ito ni Yang Kai at talagang nakaramdam ng kaunting yang chi mula sa binhi. Gayunpaman, ang yang chi na ito ay napakahina. Ang buto ng Free Sun Fruit. Natagpuan namin ito noong tumulong kami sa pagmimina ng Yang Inflammation Stone. Totoo na sabi ng may-ari ng stall. Ang prutas na ginawa ng puno ng prutas na ito ay isang mababang grade na Earth Grade Spirit Fruit, ngunit ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang maging mature. Tumawa si Yang Kai nang hindi sinasadya. Naisip niya sa kanyang sarili. Bakit gusto ko ng isang binhi? Kung ang bagay na ito ay itinanam, hindi ito magbubunga ng hindi bababa sa 10 taon. Gayunpaman, dahil may magandang intensyon ang kabilang partido, hindi makatanggi si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi masyadong mahalaga, kaya walang masamang tanggapin ito. Salamat. Tumayo si Yang Kai at inilagay ang buto at ang Yang Inflammation Stone sa kanyang bulsa. Naubos na ang isang bote ng chi recovery pills, kaya tamad si Yang Kai na manatili pa rito. Pagkaraan ng ilang sandali na hanapin si Sassafras at ang iba pa, hindi sila nakita ni Yang Kai. Kaya, mag-isa siyang naglakad patungo sa Blackwind Forest. Sa kanyang likuran, tumanggi si Homeyer na umalis. Sinundan siya nito na parang buntot na may galit na ekspresyon sa mukha. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mawala siya. Kung hindi, kung sinundan siya nito sa Sky Tower, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ng iba sa kanya? Hindi masyadong maganda ang reputasyon ng babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Kai ay biglang lumihis mula sa pangunahing kalsada at naglakad patungo sa kailaliman ng Blackwind Forest. Habang naglalakad siya, lumingon siya at malamig na tumawa kay Homeyer. Ang kahulugan ay maliwanag. Para bang sinasabi niya na kung maglakas loob itong sumunod sa kanya, gagahasain muna siya at pagkatapos ay papatayin siya, pagkatapos ay gagahasain at pagkatapos ay papatayin siya. Isang masamang pakiramdam ang kusang lumitaw. Si Homeyer ay natakot sa kanyang pagtawa. Nang makitang aktwal na naglalakad si Yang Kai sa kagubatan, nag-alinlangan siya. Eto na, hindi siya pamilyar kay Yang Kai. Kung sinundan siya nito at talagang may ginawa ito sa kanya, ano ang dapat niyang gawin? Noong araw na iyon, nakita niya ang lakas ni Yang Kai at alam niyang hindi niya ito katapat. Kung siya ay nagalit, maaaring magkaroon siya ng mga galos sa buong katawan. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, biglang tinapakan ni Homeyer ang kanyang mga paa at sinundan siya papasok. 80% siyang sigurado na tinatakot lang siya ni Yang Kai. Nang makitang talagang sinundan siya ni Homeyer, agad na inis si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay para takutin si Homeyer. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tapang ng babaeng ito ay magiging dahilan upang mabago ang kanyang plano. Sa isang iglap, bumangon ang galit sa kanyang puso at naging matapang siya. Napaisip siya, maghintay hanggang makarating tayo sa lugar na walang tao at ipapaalam ko sa iyo ang lakas ko. Marshall Peak, Kabanata 47. Sa tingin mo ba marumi ako? Nang sunod-sunod na pumasok ang mga figure ni Yang Kai at Homeyer sa kailaliman ng kagubatan, dalawang figure ang lumabas mula sa likod ng isang puno sa hindi kalayuan. Ang isa sa kanila ay tumingin sa direksyon kung saan nawala si Yang Kai na may matinding galit, ang kanyang gwapong mukha ay may mga pasa pa rin. Sa isang tingin, halatang binugbog siya kamakailan. Ang mga mata ng kausap ay may malisyoso, nakatitig sa nanginginig na balakang ni Homeyer, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Junior Brother Cheng, binugbog ka ng ganyang klase ng tao. Ang binata na may malamig na ekspresyon ay tumingin kay Cheng Xiaofang na may kaunting interes. Kahit nakakapasok mo pa lang sa initial element stage, hindi mo siya dapat matalo. Mukhang nasa tempered body stage lang ang brat na iyon. Nahihiya ang mukha ni Cheng Xiaofang. Medyo pabaya ako noong mga panahong iyon, at kakaiba talaga ang lalaking iyon. Noong lumaban siya, wala siyang pakialam sa buhay niya. Nang sinaksak ko ang aking espada, hinaranggan niya talaga ito ng ang palad niya. Nang dumaan ang espada ko ay hindi man lang siya nakatunog. Hindi lang niya pinigilan ang espada ko, hinawakan niya rin ang isang braso ko. Dahil dito, natalo ako. Oh, medyo kawili-wili yun, pero hindi ko alam kung sino ang mas mabangis sa pagitan namin. Tumiti si Cheng Xiaofang. Natural na si Brother No Tao ay mas makapangyarihan, paano siya maihahambing sa iyo? Naimbestigahan mo na ba ang kanyang pagkakakilanlan? Huwag mong guluhin ang ilang master being. Tanong ni No Tao na may pag-aalala. Oo, trial disciple lang ang brat na ito sa Sky Tower. Wala siyang background.
Kahit napatayin natin ang ganitong klaseng tao, walang masama. Haha, trial disciple. Sa pagkakaalam ko, wala pang 10 trial disciples ang Sky Tower, tama. Isa siya sa kanila. Parang may narinig na nakakatawa si Nutao, pero nang marinig niya ang mga salitang trial disciple, ang pag-aalala ni Nutao nawala. Ang ganitong uri ng tao ay kahihiyan ng Sky Tower. Kung personal siyang makitungo sa kanya, ito ay katumbas ng paggawa ng Sky Tower ng isang malaking pabor. Sa orihinal, nag-aalala ako sa Blackwind Forest na napakaraming tao na papasok at alis, kaya hindi komportable na kumilos. Pero hindi ko akalain na matako pala sa kagandahan ng brat na ito at sumama talaga sa slot na iyon. Sa kailaliman ng kagubatan para gumawa ng maruruming bagay. Talagang tinutulungan ako ng langit. Tumawa ng walang katumbas na kaliswan si Nutao. Mukhang hindi lang makapaghiganti si Junior Brother sa pagkakataong ito, kundi magkaroon din ng swerte sa mga babae. Talagang pumapatay ito ng 2 ibon sa isang bato. Natawa din si Cheng Xiaofang. Brother, ano bang sinasabi mo? Ikaw ang katulong na inimbitahan ko. Paano masisiyahan si Junior Brother sa lahat ng magagandang bagay ng mag-isa? Mamaya, kapag nakatikim ng sopa si Brother, susuportahan ka ni Junior Brother. Bagamat ang babae na si Homeyer na iyon ay malazwa, bata pa siya, kaya siguradong hindi masama ang kanyang katawan. Bagay talaga si Junior Brother. Hindi na nakapaghintay si Nutao at sinabing, "Tara na." Walang oras na mawala. Habol tayo at humanap ng pagkakataong gumawa ng hakbang. Mula sa kanilang pananaw, ang pagpatay kay Yang Kai ay isang maliit na bagay lamang. Ang makatulog kasama si Homeyer sa sikat ng araw, na ang langit ang kanilang higaan at ang lupa ang kanilang likuran, ang pinakaasam-asam nila. Kung gagantay man o hindi si Homeyer pagkatapos nito, hindi na kailangang isaalang-alang. Ang babae na ito ay maaaring ikasal sa sinuman. Hanggat siya ay nasiyahan, siya ay labis na magagalak. Paano niya natitiis na gumanti? Malamang, pagdating ng panahon, malubog na lang siya sa sarap na pilit na pinapahiya. Wala na siyang ibang iisipin. Hindi na virgin ang dalawa. Karaniwan, naghahanap sila ng kasiyahan sa mga brothel ng Black Plum Village. Naturally, alam nila na ang isang babaeng tulad ni Homeyer ay may mga espesyal na anteng-anteng. Sa kailaliman ng Blackwind Forest, nagpatuloy si Yang Kai sa paglalakad habang nakatalikod at nanunuya. Sa simula, medyo nag-aalala pa rin si Homeyer, ngunit ngayong nakita niya na sinasadya lang siya ni Yang Kai, hindi na siya natakot. Hindi lang siya natakot, talagang naabutan niya ang takbo ni Yang Kai. Matalik na nakahawak sa kanyang kamay, pinisil niya ang kanyang malambot na dibdib sa braso ni Yang Kai. Ang puso ni Yang Kai ay parang unggoy at parang kabayong tumatakbo, ngunit nang maisip niya ang estilo ng babaeng ito, agad na nawala ang kanyang napukaw na interes. Ano ang sinusubukan mong gawin? Medyo nagalit si Yang Kai. Samahan mo ako minsan. Hindi kita guguluhin sa hinaharap. Walang tao sa paligid. Hindi nagtimpi ang bibig ni Homeyer, naglakas loob na magsalita ng mga nakakahiyang salita. Sa iyong panaginip, hindi ba ako maganda? Ang mga mata ni Homeyer ay parang sutla. Hindi ba maganda ang anyo ko? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka man lang kumikibo. Ang isang babae ay nahahati sa labas at loob. Hindi masama ang iyong labas at mayroon kang kapital na may pagmamalaki, ngunit ang iyong loob ay hindi kayang tingnan. Malamig na tumingin sa kanya si Yang Kai. Medyo mabigat ang mga salitang ito. Bumagsak ang mukha ni Homeyer habang malamig na sinabi. Sa tingin mo marumi ako? Oo, tahimik na sabi ni Yang Kai. Ang kaakit-akit na mukha ni Homeyer ay naging malamig habang siya ay nanunuya. Ikaw ay isang pagsubok na disipulo ng High Heaven Pavilion. Kahit na ang aking lakas ay hindi kasing taas ng sa iyo, ako pa rin ang munting prinsesa ng blood group. Para kunin ko, isang kaakit-akit sa iyo ay ang iyong magandang kapalaran. Hindi ka talaga marunong magpahalaga sa mga pabor. Alam mo ba kung ilang tao sa labas ang may gusto sa akin? Kung gayon ng munting prinsesa ay maaaring hanapin ng mga taong iyon, bakit mo ako iniistorbo? Walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai. Yang Kai, huwag kang masyadong mahiya. Kung babalik ako at sasabihin ko sa tatay ko na ininsulto ako sa iyo dito, kahit member ka ng High Heaven Pavilion, hindi mo makikita ang araw bukas. Buong lakas na sigaw ni Homeyer. Ang saloobin ni Yang Kai ay lubos na nagpagalit sa kanya, na naging sanhi ng pagkawala ng buong mukha niya. Hindi naman kasi mababa ang status niya, kailan pa siya ninsalto ng ganito. Malamig na ngumiti si Yang Kai. Maglakas loob ba akong magtanong sa munting prinsesa, kung papatayin kita dito, magkakaroon ka pa ba ng pagkakataong bumalik at magreklamo? Natigilan si Homeyer. Ngayon lang, galit na galit siya na tuluyan niyang nakalimutan na ito pala ang lalim ng Blackwind Forest. Kung talagang mangangahas si Yang Kai na kumilos, talagang hindi siya magkakaroon ng pagkakataong umalis sa lugar na ito ng buhay. Bukod dito, tiyak na ito ang pinakamagandang lugar para pumatay at magtapon ng bangkay. Masasabing kung talagang namatay siya dito, wala siyang kabuluhan. Sa pag-iisip nito, agad na mapagbantay si Homeyer kay Yang Kai. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang at sinabi sa nanginginig na boses. Nagbibiro ka ba? Limitado ang pasensya ko, walang pakialam na sabi ni Yang Kai. Pinandilatan siya ni Homeyer, ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at galit, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman.
Siya ay hindi sigurado kung biro lang ang sinabi ni Yang Kai o seryoso siya. Habang nalilito si Ho Mei-er, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai at mapagbantay siyang tumingin sa gilid. Sinadya man o hindi, ang mga yapak ni Yang Kai ay kumikislap at humarang sa harap ni Ho Mei-er. Nakatitig sa isang malaking puno, bahagya siyang sumigaw. Lumabas ka. Nang marinig ito, labis na nagulat si Ho Mei-er, ngunit sa susunod na sandali, naunawaan niya ang nangyayari. Dalawang tao ang biglang sumulpat mula sa likod ng puno, na nanunuya habang naglalakad. Nakakatakot at kakaiba ang tawa ng dalawang taong ito. Ang isang tao ay nakatitig kay Yang Kai, ang isa naman ay nakatitig kay Ho Mei-er. Cheng Xiaofang, no tao. Malinaw na nakilala sila ni Ho Mei-er at agad na tumawag sa pagkalito. Sa isang kisap mata, naunawaan niya kung bakit lilito ang dalawang taong ito dito. Sa pagkakataong ito, natakot si Yang Kai na siya ay nasa panganib. Ang pagtitig ng walang pigil at hindi mapigil na malaswang titig ni No Tao ay naging dahilan ng pagkabalisa ng buong katawan ni Ho Mei-er. Hindi niya maiwasang bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay at tahimik na lumiit sa likod ni Yang Kai. Sister Ho Mei-er, sa pagkakataong ito, dumating lang kami para kunin ang buhay ng brat na ito. Dapat lumipat ka sa gilid, ayaw ka naming masaktan. Si Cheng Xiaofang ay tumayo ng limangjang sa harap ni Yang Kai at dahan-daang binunot ang espada sa kanyang baywang habang kinakausap niya si Ho Mei-er. Tumawa ng masama si No Tao. Tama, kung nasaktan ka, sasakit ang puso ko. Martial Peak, Kabanata 48. Si Yan Wei. Parehong sinabi ni na Cheng Xiaofang at No Tao ang kanilang layunin sa pagpunta rito. Bahagyang nagulat si Yang Kai. Hindi niya akalain na magiging ganito kabisyo at walang awa ang dalawang ito. Dahil lang sa alitan, napunta talaga sila sa punto ng pagpatay. Habang siya ay mapagbantay, tahimik na bamulong si Ho Mei-er sa tenga ni Yang Kai. Yang Kai, kung ayaw mong mamatay, makinig ka sa akin ng masunurin. Ang No Tao na iyon ay nasa ikalimang antas na ng Initial Element Realm kalahating buwan. Ang lakas niya ay hindi kayang ikumpara ni Cheng Xiaofang. At saka, dalawa na sila ngayon. Siguradong hindi kayo ang kapareha nila. May paraan ka ba para harapin siya? Naguguluhan si Yang Kai. Hindi ko siya kayang harapin, ngunit tiyak na hindi sila maglalakas loob na patayin ako. Hanggat natutugunan mo ang aking kahilingan, masisiguro ko ang iyong kaligtasan. Naroon ang pagkakakilanlan ni Ho Mei-er. Kung gusto niyang protektahan si Yang Kai, kailangang ibigay ni Cheng Xiaofang at No Tao ang kanyang mukha. Sa karamihan, binubugbog nila si Yang Kai para ilabas ang kanilang galit. Hindi na kailangan. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Mas gugustuhin mong mamatay kaysa pumayag. Tumingin si Ho Mei-er kay Yang Kai na para bang nakatingin siya sa isang tulala. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi makapaniwala. Paumanhin, medyo malinis ako. Tsaka kung sino ang nabubuhay at kung sino ang namamatay, malalaman natin pagkatapos nating mag-away. Kalmadong tumingin si Yang Kai sa dalawang tao sa kanyang harapan. Matapos makuha ang sagot na ito, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Ho Mei-er. Maya-maya, malamig siyang tumawa. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin, galit niyang sinabi. Kung ganoon nga, dapat kang kumilos ng may dignidad. Pagkasabi nito, umatras siya ng ilang talampakan at nagmukhang nanunood na nakahalukip-kip. Tumawa ng malakas si Cheng Xiaofang. Napakamasunuri ni Sister Ho Mei-er. Alam kong hindi ako pahihirapan ni Sister Ho Mei-er. Pinisil ni Ho Mei-er ang isang pangit na ngiti. Hindi alam kung ano ang nasa isip niya. Kakaibang tawa si No Tao. Pinalaki si Yang Kai, kalmado niyang pinag-cross ang kanyang mga kamay sa likod at dahan-daang umiling. Yang Kai ang tawag mo diba? Huwag mo akong sisihin kapag nakarating ka na sa underworld. Masisisi mo lang ang iyong sarili sa pakikialam sa negosyo ng ibang tao. Gusto mo bang ikaw na mismo ang magtapos, o gusto mo ako na ang gagawa? Ang tono na ito ay lubhang mayabang. Tumiti si Yang Kai at sinabing, kung gusto mo ang buhay ko, kunin mo ito gamit ang sarili mong kakayahan. Habang sinasabi niya ito, lihim niyang isinaaktibo ang True Yang Tactics. Sinong mag-aakala na sa sandaling ay activate niya ang True Yang Tactics, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang matinding init sa kanyang dibdib at pumasok sa kanyang meridian. Ang init na ito ay hinaluan ng napakalaking halaga ng Yang Qi. Nagulat si Yang Kai, ngunit bago pa siya makapag-react, ang kanyang mga meridian ay nakaangkop na sa matinding sakit, at ang malaking halaga ng Yang Qi ay patuloy na damaloy sa kanyang mga meridian. Yuan. Yang. Ilang saglit pa, may pamatak na namang tunog. Pagkatapos ng 3 paghinga ng oras, 2 patak ng Yang liquid ang nabuo. Gayunpaman, ang isa sa mga patak ay nawala sa sandaling ito ay nabuo. Sa sandaling ito, ang mabangis na Yang Qi ay biglang tumigil sa paggalaw. Yang Inflammation Stone. Biglang gumaling si Yang Kai at kinuha ang Yang Inflammation Stone sa kanyang dibdib. Gumastos siya ng isang bote ng Qi Recovery Pills para palitan ito. Ngunit paanong ang batong ito, na orihinal na puno ng Yang Qi, ay mayroon pa ring orihinal na anyo. Ang enerhiya sa loob ay ganap na nawala. Sa ganoong kaikling panahon, naabsorb na niya ang lahat. Ang resulta ay 2 patak ng Yang liquid. Gayunpaman, ang isa sa mga patak ay nawala. Kasama ang orihinal na umiral sa dantian, may natitira pang 2 patak. Ang bilis ng pagsipsip na ito. Ito ay masyadong mabilis, tama ba? Ito ay halos tulad ng sapilitang pagpapakain.
Wala siyang oras para mag-react. Nakita ni na Cheng Xiaofang at No Tao ang mga pagbabago sa panig ni Yang Kai. Ang abnormalidad sa dibdib ni Yang Kai ay medyo nalilito sa kanila, ngunit si No Tao ay nakaranas sa pakikipaglaban. Agad niyang ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, Junior Brother Cheng, sumama ka sa akin. Natatakot akong may mangyari na hindi inaasahan. Hindi na hinintay ni Cheng Xiaofang na mamatay si Yang Kai sa lalong madaling panahon. Hindi siya nagdalawang isip at sumugod na may hawak na espada na mukhang mabangis. Silang dalawa, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay kasing bilis ng hangin. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa harap ni Yang Kai. Kung tutuusin, mas mataas ang lakas ni No Tao, kaya mas mabilis ang kanyang mga galaw. Ang Yuan Chi sa kanyang kamao ay lumundag at biglang durog patungo sa mukha ni Yang Kai. Inisyal na Element Realm Level 5. Ang kanyang katawan ay nakakuha na ng maraming Yuan Chi, kaya sa oras na ito, ang lakas ng pakikipaglaban ng cultivator ay hindi mababawasan. May mahinang pagsipol ang kamao ni No Tao. Halata namang gumamit siya ng martial skill. Hindi umiwas si Yang Kai. Sinalubong din niya ng suntok ang pag-atake. Pang! Ang palso ni Yang Kai ay nagbuga ng tunog ng mga bali ng buto. Ang nakakuyom niyang kamao ay parang pinutol ng hindi mabilang na talim. Sa isang iglap, maraming sugat ang lumitaw sa kanyang palad, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Isang kakaibang sigaw ang pinakawalan ni No Tao. Pakiramdam niya ay nabasag ang kanyang kamao sa isang mainit na bakal. Ang kanyang balat at laman ay nasusunog ng masakit. Sumigaw siya. Ang init ng Yuan Chi. Sa lakas ng kanyang initial element realm level 5, hindi niya napigilan ang pagsalakay ng isang tempered body cultivator, ang Yuan Chi. Ito ay talagang kakaiba. Saglit na nag-away ang dalawa at saka umatras. Nagmamadaling sumugod si Cheng Xiaofang dala ang kanyang espada. Sa matinding galit, sinaksak niya si Yang Kai. Gusto niyang putulin siya sa lugar. Matapos kainin ng kamao ni No Tao, muling kumulo ang dugo ni Yang Kai. Isang mainit na pakiramdam ang mabilis na lumabas mula sa kanyang mga buto, at pagkatapos na kumalat ang init, para siyang nagkaroon ng hindi mauubos na lakas. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang naging eskarlata, at ang kanyang orihinal na maamo na mukha ay naging mabangis at baliw. Nakaharap sa espada ni Cheng Xiaofang, hinawakan ito ni Yang Kai gamit ang isang kamay. Tumisi si Cheng Xiaofang. Huling beses na nagdusa ako sa iyong mga kamay. Sa tingin mo ba ay mahuhulog muli ang iyong master na ito sa parehong lugar? Habang nagsasalita siya, nagbago ang kanyang espada. Ito ay naging isang sweep mula sa isang saksak. Gusto niyang putulin ang mga daliri ni Yang Kai. Hindi rin mabagal ang reaksyon ni Yang Kai. Naramdaman ang pagbabago sa espada ng kanyang kalaban, ang kanyang mga daliri ay nagbago mula sa isang grab tungo sa isang grab. Pinutol pa rin ng mahabang espada ang mga daliri ni Yang Kai. Sa sandaling ito, namumulaklak sa tuwa ang mukha ni Cheng Xiaofang. Tinakpan ni Ho Meier ang kanyang bibig. Hindi niya kinaya. Ngunit nang maisip niya ang saloobin ni Yang Kai sa kanya, naramdaman ni Ho Meier na dapat siyang putulin. Paano ito posible? Si Cheng Xiaofang ay sumigaw sa alarma. Nalaman niyang hindi pinutol ng kanyang espada ang mga daliri ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang matalim na sandata. Gaano kaya kalakas ang katawan ng isang tempered body cultivator? Kahit na ang isang tao sa initial element stage ay nataman ng espadang ito, hindi sila makakalabas ng hindi nasaktan. Tumisi si Yang Kai, na nagpapakita ng isang subo ng puting ngipin. Nang makita ang kanyang mga eskarlata na mata, natarante si Cheng Xiaofang. Nagmamadali siyang umatras habang sumisigaw. Brother No, iligtas mo ako. Bago siya matapos magsalita, sumugod na si Yang Kai. Ang isang patak ng yang liquid sa dantian ay gumalaw ayon sa kanyang kalooban at namuo sa dulo ng kanyang daliri. Itinuro niya ang kanyang daliri at tinamaan ang noo ni Cheng Xiaofang. Ibinuka ni Cheng Xiaofang ang kanyang bibig. Biglang huminto ang kanyang paghinga, at natambo siya sa kanyang likuran. Sa kanyang noo, may butas na kasing laki ng chopstick. Tumagos ito sa buong bungo niya. Makinis at patag ang butas, at wala man lang bakas ng dugong umaagos palabas. Dilat ang mga mata ni Cheng Xiaofang. Namatay siya na may pagpapahayag ng hinaing. Dalawang sigaw ng alarm ang sabay na tumunog. Sila ang mga tinig ni No Tao at Ho Meier. Martial Peak, Kabanata 49. Tagumpay. Si Cheng Xiaofang ay patay na. Nang walang anumang babala, namatay siya sa kamay ni Yang Kai. Noong nakaraang pagkakataon, nang nakipaglaban si Yang Kai sa mga disipulo ng Stormhouse, nanood din si Ho Meier mula simula hanggang wakas. Bagamat alam niyang kamangha-mangha ang lakas ni Yang Kai, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ito. Si Cheng Xiaofang, na nasa unang antas ng initial element realm, ay pinatay ni Yang Kai sa isang daliri lamang. Anong klaseng martial skill iyon? Bakit nagkaroon ito ng napakalakas na kapangyarihan? Ang butas sa noo ni Cheng Xiaofang ay malinaw na nasunog ng isang uri ng matinding enerhiya ng Yang. Sa sandaling ito, si Ho Meier ay nagpapanik. Matapos makita ang dumadagandong na paraan ng pagpatay ni Yang Kai, naunawaan niya na hindi nagbibiro si Yang Kai. Talagang naglakas loob siyang pumatay, at may kakayahan din siyang pumatay. Laking gulat din ni No Tao. Nakipagpalitan lang siya ng suntok kay Yang Kai, at bago pa siya makagawa ng pangalawang hakbang, ang sarili niyang junior brother ay namatay sa harap niya.
Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay talagang nagpasindak sa kanya. Pinatay mo talaga si Junior Brother Cheng. Sumigaw si Nutao. Anong paraan ang ginamit mo? Masyadong malakas ang kapangyarihan ng daliring iyon, tiyak na ito ay isang hindi kapanipaniwalang kasanayan sa militar. Medyo natakot si Nutao, natatakot na hindi niya ito maharangan. Gusto mo ring mamatay. Natural na naunawaan ni Yang Kai ang prinsipyo ng pagputol ng mga damo at pag-aalis ng mga ugat. Sinundan siya ng 2 taong ito ngayon para patayin siya. Sa pagharap sa gayong mga kaaway, hindi magiging maluwag si Yang Kai. Ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay iba sa huling pagkakataon. Last time, group fight lang iyon, kaya magiging maluwag pa rin si Yang Kai. Ngunit ang pagharap sa isang kaaway na naghahangad ng kanyang buhay, ito ay magiging hanggal na maging maluwag. Nang makita si Yang Kai na nagmamadaling sumugod sa kanya, biglang tumawa si Nutao. Tigilan mo na ang pambabala, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Habang sumisigaw siya, sinuntok niya ang 2 kamao kay Yang Kai. Ang kanyang kalaban ay nasa tempered body realm lamang, magkano kaya ang Yuan Chi sa kanya? Ang lakas ng galaw na iyon ngayon ay tiyak na hindi maliit. Sa madaling salita, hindi na niya magagamit muli ang ganoong paraan. Kaya naman walang takot si Nutao. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng palitan ng suntok, malalaman ni Nutao na mali siya? Maaaring gamitin ng Yang Kai na ito si Yuan Chi. Sa bawat pag-aaway niya sa kanya, may mainit na enerhiya siyang nararamdaman mula sa kanyang mga galaw. Ang enerhiyang ito ay nagpahirap kay Nutao ng paulit-ulit. Kahit na siya ay may mas mataas na kaharian kaysa kay Yang Kai, hindi niya ito kayang pigilan. Ginamit ni Nutao ang lahat ng kanyang mga pakulo, pakaliwat kanan. Hindi siya nang ahas na harapin ng direkta si Yang Kai. Nais lamang niyang labanan ang labanan ng Atrisayon. Kapag ang Yuan Chi ni Yang Kai ay ganap na naubos, ang kanyang kalaban ay isang isda sa chopping board. Hindi mali ang ideya at diskarte ni Nutao. Upang makitungo sa mga ordinaryong disipulo ng body tempering stage, ang pamamaraang ito ay ang pinaka-epektibo. Tiyak na mapapabagsak nito ang kalaban sa pinakamababang halaga. Ngunit iba si Yang Kai. Na-absorb lang niya ang lahat ng kapangyarihan ng Yang Inflammation Stone mula sa Yang Inflammation Stone. Ang kanyang mga meridian ay puno ng Yuan Chi. Kung talagang pinagpatuloy niya itong ubusin, baka maubos muna si Nutao. Sa lalong madaling panahon, napagtanto ni Nutao na may mali. Sa umpisa pa lang, ang pagganap ni Yang Kai ay talagang katulad ng isang tempered body cultivator. Bilis man o lakas ng kanyang mga kamao, bagamat mas malakas sila kaysa sa karaniwang tao, hindi pa rin sila lumalampas sa mga limitasyon ng isang tempered body cultivator. Ngunit sa paglipas ng panahon, kasama ang iba't ibang sugat na naidulot niya sa katawan ni Yang Kai, ang lakas nitong Yang Kai ay patuloy na tumataas. Ang bawat suntok ay mas mabilis kaysa sa nauna, at ang lakas sa likod ng bawat suntok ay palakas din ng palakas. Ang higit na ikinatakot ni Nutao ay ang nag-aapoy na mainit na kapangyarihan na nasa bawat galaw niya ay talagang lumalakas at lumalakas. Parang sa paglipas ng panahon, ang lakas ni Yang Kai na ito ay mabilis na tumataas. Ano ang nangyayari? Kapag ang isang cultivator ay lumaban, habang ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay naubos, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bababa at bababa lamang. Paano ito mababaligtad? Sa maikling panahon, hindi na nakaiwas si Nutao sa mga pag-atake ni Yang Kai. Hindi siya makaiwas sa oras, at ang kanyang dibdib ay natama ng kamao ni Yang Kai. Ang mabigat na puwersa ay halos hindi makahinga si Nutao, at ang mainit na enerhiya na sumalakay sa kanyang katawan ay kasing bangis ng apoy. Sa pagtingin sa pulang mata ni Yang Kai, naisipan ni Nutao na umatras. Pagkatapos ng isang pagkukunwari, biglang umatras si Nutao, at mabilis na lumipad palayo. Habang hinihingal, sumigaw siya. Yang Kai, pinatay mo si Junior Brother Cheng, patay ka. Initial element stage 5th level, hindi niya kayang talunin ang kalaban, pero kung gusto niyang tumakas, walang magagawa ang kalaban. Si Nutao ay lubos na kumpiyansa tungkol dito, dahil sa laban ngayon, nakita niya na si Yang Kai ay hindi nagsasanay ng anumang body martial skill. Hindi siya mapipigilan ni Yang Kai, at nakikita lang siyang tumakas ng mahigit 10 talampakan ang layo. Biglang gumalaw ang puso ni Yang Kai, at ang huling patak ng Yang liquid sa dantian ay dumaan sa dulo ng kanyang daliri. Kaagad, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kabilang kamay at hinayla ang dulo ng kanyang daliri, at isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Ang patak na ito ng Yang liquid, sa isang kisap mata, ay naging isang pulang talam ng dugo na kasing ninipis ng pakpak ng sikeda. Sa sandaling nabuo ang talam, lumipad ito sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai. Sa isang na tunog, isang pulang anino ng dugo ang pumutol sa hangin, at bumuhos sa likod ni Nutao. Biglang nanigas ang tumatakbong katawan ni Nutao, at sa isang kalabog, nahulog siya sa lupa. Tahimik ang masukal na kagubatan, at paminsan-minsan ay maririnig ang huni ng mga insekto at ibon. Hingal na hingal si Yang Kai, at ang kanyang buong katawan ay nabugbog at pagod. Ang mga binti ni Homeyer ay nanginginig, at ang kanyang buong katawan ay malamig sa yelo, at ang kanyang puso ay nanlamig. Hindi siya umalis dahil naisip niya na kapag hindi na nakayanan ni Yang Kai, hihingi siya ng tulong. Sa oras na iyon, makakamit niya ang kanyang layunin. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang 2 disipulo ng Stormhouse na dumating upang patayin si Yang Kai ay sa halip ay pinatay ni Yang Kai.
Ang dalawang taong ito ay parehong nasa initial element stage, isa sa first stage, at ang isa sa fifth stage. Nagsanib kamay sila para harapin ang isang tempered body stage na si Yang Kai, at sa huli, hindi lang sila nabigo, binawian pa sila ng buhay. Ang lahat ay napaka-unreal, kaya hindi maipaliwanag. Biglang nagulat ang ekspresyon ni Homeyer. Nalaman niyang napalingon si Yang Kai, at nakatitig sa kanya na tila gustong kainin siya ng buhay. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may kislap ng pagpatay na layunin. Hindi alam ni Homeyer na paatras siya ng ilang hakbang. Kung maglakas loob kang kumilos, mamamatay ka. Narinig ang malamig na boses ni Yang Kai. Hindi ako gagalaw. Medyo humihikbi ang boses ni Homeyer, at pumikit ang ibabang bahagi ng tiyan niya, halos nawalan siya ng kontrol sa sarili. Talagang natakot siya, at hindi sigurado kung gusto siyang patayin ni Yang Kai o hindi. Sa usapin ng buhay at kamatayan, ano ang magagawa ng isang batang babae na tulad niya? Bagamat naging matagumpay siya sa larangan ng pag-ibig, hindi naman talaga mataas ang kanyang lakas. Hindi na siya pinansin ni Yang Kai, at sa halip ay sumugod sa tabi ni na Cheng Xiaofang at No Tao, walang kwenta na dinamsam ang kanilang mga katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita si Yang Kai ng ilang pilak at 2 bote ng mga table tas. Walang gaanong pills ang natira sa 2 bote, pero may halaga pa rin ang mga ito. Ito ay hindi isang kawalan. Pero sayang lang at wala ang yang liquid na niya. Ngayon, wala nang natira sa dantian, at pagkatapos ng malaking labanan, higit sa kalahati ng tunay na yang yuan chi sa kanyang mga meridian ay natupok. Kulang ka ba sa pera? Nakita ni Homeyer na ninanakawan ni Yang Kai ang 2 bangkay, at hindi niya maiwasang maglakas loob na sabihin. Maaari kong ibigay ito sa iyo, hanggat hindi mo ako papatayin. Ang kasalukuyang Homeyer, paano pa siya mangangahas na manligaw sa harap ni Yang Kai? Maging ang kanyang mga salita ay maingat na binigkas. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Yang Kai. Hindi ako bandido, bakit ko kakailanganin ng pera mo? Kung kulang ako ng pera, kikita ako. Marshall Peak, Kabanata 50. Pagtapon ng mga bangkay si Homeyer ay hindi nang ahas na sumagot. Natatakot siyang galitin si Yang Kai kung masyado siyang nagsasalita. Halika dito. Biglang kumaway si Yang Kai sa kanya. Nang inagang maselang katawan ni Homeyer, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga labi at tumingin kay Yang Kai nang may pagmamakaawa, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi nang ahas na gumalaw. Ano bang kinakatakutan mo? Sinasabi ko sa iyo pumunta ka dito, pumunta ka dito. Medyo naiinip si Yang Kai. Walang magawa, si Homeyer ay nakakalakad lamang patungo kay Yang Kai. Dahan-dahan siyang huminto 5 hakbang ang layo mula kay Yang Kai at tumingin sa kanya nang may takot. Naramdaman ni Yang Kai ang kanyang takot, nakakatawa ito, ngunit nanatiling tuwid ang mukha niya at sinabi. Magpakabait ka, hindi kita hahawakan. Mayroong hindi mapaglabanan na pakiramdam ng pangangibabaw sa kanyang walang malasakit na tono. Masiglang tumango si Homeyer. Magiging mabuti ako. Nasiyahan si Yang Kai. Yumuko siya at binuhat ang katawan ni No Tao sa kanyang balikat. Tiningnan niya ang katawan ni Cheng Xiaofang at sinabi. Isama mo siya. Kahit na ito ay kasuklam-suklam, si Homeyer ay hindi nang ahas na sumuway. Siya ay tumingkayad at binuhat ang katawan ni Cheng Xiaofang sa kanyang likod. Bagamat siya ay isang dalaga, siya ay isang magsasaka pa rin. Ang pagdadala ng 100 libra ay hindi gaanong pabigat sa kanya. Sundan mo ako. Tumingin-tingin si Yang Kai sa paligid at pagkatapos ay lumakad ng mas malalim sa Blackwind Forest. Hindi alam ni Homeyer kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Nakasunod lang siya ng bulag. Nais ni Yang Kai na itapon ang mga bangkay. Bagamat ang lugar na ngayon ay itinuturing na malalim sa kagubatan, hindi niya masisiguro na walang sinumang lalaki ang magkakainteres at tatakbo doon para makipagkita. Kung may nakakita nito, ito ay magiging isang mahirap na bagay. Bagamat maliit ang posibilidad na mangyari ito, kailangan niyang bantayan ito. Ang dahilan ng pagkamatay ni na Cheng Xiaofang at No Tao ay napaka-espesyal. Pareho silang natusok ng nakakapasong mainit na Yuan Li. Kung susundin ni Stormhouse ang landas na ito at mag-iimbestiga, baka malaman nila na siya iyon. Kaya't kinailangan ni Yang Kai na itapon ang mga bangkay sa malayo upang hindi sila matagpuan ng mga tao ng Stormhouse. Magkasunod na naglakad ang dalawa sa kailaliman ng kagubatan. Ilang beses na nag-alinlangan si Homeyer, ngunit tiniis niya ito. Makalipas ang mahigit 2 oras, biglang bumungad sa kanila ang isang lawa. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Ito na yun. Matapos sabihin kay Homeyer na ilagay ang mga bangkay, hinanap ni Yang Kai ang 2 malalaking bato at itinali ang mga ito sa mga bangkay ni Cheng Xiaofang at No Tao bago ito ilubog sa ilalim ng lawa. Nagpalakpakan si Yang Kai, nag-isip sandali at sinabi. Ikaw na ngayon ang kasabwat ko. Dapat alam mo na kung ano ang gagawin, di ba? Pagkasabi niyon ay lumingon siya at walang pakialam na tumingin sa kanya. Nang marinig ito, si Homeyer ay hindi nagulat, bagkos ay natuwa. Paulit-ulit siyang tumango. Alam ko, para sabihin ni Yang Kai ang mga ganoong salita, nangangahulugan ito na wala itong anumang malisyosong intensyon sa kanya. Ang kanyang buhay ay nailigtas. Ang katawan at isip ni Homeyer ay nakaka-relax, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Matalino. Ang matalinong babae ay palaging may magkakagusto sa kanya. Bahagyang tumawa si Yang Kai.
Kung pag-uusapan, talagang hindi alam ni Yang Kai kung ano ang gagawin kay Homeer. Kung hindi niya ito papatayin, palagi siyang nakatagong panganib. Nakita niya ang lahat ng ngayon. Kung siya ang pumatay sa kanya, hindi kayang gawin ni Yang Kai ang kanyang sarili. Mula simula hanggang wakas, hindi siya sinaktan ni Homeer. Nakatayo lang siya sa gilid at nanood ng palabas. Hindi kaya pinatay niya ito dahil sa kadahilanang ito. Iyon ay medyo hindi makatwiran. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, pinag-isipan din ito ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, sina Cheng Xiaofang at No Tao ang nagkusa para guluhin siya. Kung hindi niya papatayin ang mga ito, uupo na lang ba siya at maghihintay sa kamatayan? Kaya kahit nailantad ni Homeer ang bagay na ito, hindi natakot si Yang Kai kahit kaunti. Nakapatay ka ng maraming tao. Lalong lumakas ang tapang ni Homeer habang nakatingin kay Yang Kai at nagtanong. Umiling si Yang Kai. Ito ang unang beses kong pumatay ng tao. Pero nakita kong napaka-experience mo. Nung pinatay mo sila, hindi ka man lang kumurap. Parang hindi mo ito unang beses. Naguguluhan si Homeer. Nang marinig ang kanyang mga salita, kumunat ang mga kilay ni Yang Kai. Ayon, unang beses pa lang niyang pumatay ng tao. Bakit hindi man lang siya natakot? Bagamat wala siyang pananabik, siguradong wala siyang nararamdamang takot. Sa mga oras na iyon, away lang ang iniisip niya. Ang kanyang isip ay napuno lamang ng mga ideya ng pagpatay sa kanila. Sa pag-iisip ngayon, naramdaman niya na medyo hindi ito maisip. Bahala ka kung maniwala ka o hindi. Hindi na nagpaliwanag pa si Yang Kai. Pagkatapos maglakad ng kalahating bilog sa paligid ng lawa sa harap nila, dumating si Yang Kai sa isang lugar na malayo sa mga bangkay. Pagkatapos, huminto siya sa paglalakad at lamusong sa lawa. Sa labanang ito, ang katawan ni Yang Kai ay nagkaroon din ng maraming pinsala. Kailangan niyang maghugas bago bumalik. Si Homeer ay nakatayo sa tabi ng lawa at naghintay. Gusto rin niyang pumasok. Kung 2 oras na ang nakalipas, tiyak na papasok siya at aasa rin si Yang Kai. Ngayon, wala siyang lakas ng loob. Nang matapos maghugas si Yang Kai, ibinuka ni Homeer ang kanyang bibig at sinabing, "Hintayin mo ako sandali. Maghuhugas din ako." Ngayon pa lang, may dala siyang bangkay sa ganoon kalayuan. Si Homeer ay nakaramdam ng hindi komportable sa kabuuan. Ang mga babae ay palaging minamahal ang kalinisan. Sige. Pinunit ni Yang Kai ang kanyang damit at pagkatapos ay humiga sa isang bato sa tabi ng lawa upang magpainit sa araw at mabawi ang kanyang lakas. Hindi naglakas loob na habarin ang kanyang mga damit, si Homeer ay tumakbo sa lawa. Ang kanyang matikas na katawan ay parang isda na lumalangoy sa lawa. Paminsan-minsan, sumulyap siya kay Yang Kai, ngunit nalaman niyang hindi man lang ito nagmulat ng mga mata. Dahil dito, lalo pang nabigla si Homeer. Hindi man lang siya naantig. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay natapos na si Homeer sa pagligo at dumating sa dalampasigan. Ang kanyang mga damit ay nakakapit sa kanyang katawan, ganap na ipinapakita ang kanyang katanji tangi at kaakit-akit na figure. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa Yang Kai. Namumula ang mukha niya habang nakaupo sa bato para magpainit sa araw. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at pinalaki siya, iniwas ang kanyang mga mata sa kanya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ibinaba ni Homeer ang kanyang ulo. Napakaganda ng figure mo, bahagyang tumanggo si Yang Kai. Kinagat ni Homeer ang kanyang mapupulang labi at sinabing may mapait na ekspresyon. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakagawa ng ganoong bagay sa isang lalaki. Kahit na ang humipo sa aking katawan, ay ikaw lamang. Nitong mga nakaraang taon, ang dahilan kung bakit ko ginawa iyon ay dahil gusto kong mag-recruit ng mas maraming talento para sa sect at maghasik din ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng High Heaven Pavilion at ng mga disipulo ng Stormhouse. Ang pang-api sa iyo ay para din sa layuning ito. Nang marinig ito, tumahimik si Yang Kai sa kanya at binigyan siya ng matalim na tingin. Hindi ka naniniwala sa akin. Namula ang mukha ni Homeer. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa sikretong ito. Ang akala ng lahat ay isa talaga siyang malaswang babae na handang makipagtalik kahit kanino. Sa ibabaw, tinawag nila siyang Little Princess at Young Miss, ngunit sa likod niya tinawag nila siyang babaeng malandi. Naniniwala ako sa'yo. Tumanggo si Yang Kai. Ngunit ano ang kinalaman nito sa akin? Nagdilim ang ekspresyon ni Homeer at mapait siyang ngumiti. Hindi nakita guguluhin muli sa hinaharap. Ang bagay na ito ay isang malaking dagok sa kanya. Nang marinig niya itong sabihin, hindi maiwasan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam. Sa wakas ay naalis na niya ang problemang ito. Matapos matuyo ang damit ni Homeer, umalis silang dalawa sa lawa. Upang maiwasang maakit ang atensyon, maagang naghiwalay sina Yang Kai at Homeer at bumalik sa kani-kanilang mga sekta. Pagkatapos bumalik sa kahoy na bahay para magpahinga sandali, tumayo si Yang Kai at pumunta sa Coiling Dragon Stream. Ang labanan sa pagkakataong ito ay ganap na naubos ang kanyang mga araw ng mapait na paglilinang. Natural, kailangan niyang mabilis na lagyang muli ang True Yang Yuan Chi sa kanyang katawan. Kung hindi, sa susunod na makatagpo siya ng ganito, hindi na niya ito kakayanin. Bukod dito, 2 beses na niyang ginamit ang Yang Liquid ngayon. Ang mga resulta ng eksperimento ay nagpasigla kay Yang Kai. Hindi niya talaga inaasahan na ganoon kalakas ang Yang Liquid. Nasa 8 yugto pa lamang siya ng tempered body. Kung mas mataas ang kanyang cultivation, hindi ba't mas lalakas pa ang kapangyarihan ng Yang Liquid?
Ano man ang dahilan, si Yang Kai ngayon ay may isang uri ng naiinip na pagnanais na linangin.